Nakita ni Vicker ang kanyang sarili na nagtatanong sa pagkakakilanlan at layunin ng mga indibidwal sa harap niya. Ang kanilang kakaibang kilos ay nag-iwan sa kanya ng pagkalito at pagkakapaso. Si Highborough ay tumingin pabalik kay Vicker, ipinapahayag ang kanyang pasasalamat sa pagrekomenda sa kanila sa akademya. Tinukoy niya na dapat iwan ni Vicker ang sitwasyong ito sa kanilang magagaling na mga kamay. Ang isip ni Vicker ay nagmamadali habang sinisikap niyang buuin ang sitwasyon. Naging malinaw sa kanya na ang kanilang mga aksyon ay hinihikayat ng kanilang koneksyon sa akademya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang tingnan sila bilang mga simpleng pasan. Alam ni Vicker na sa hinaharap, ang mga triplets ay magiging mapanupil na mga sundalo. Kulang sila sa katalinuhan upang gumawa ng independyenteng mga paghatol ngunit maaari nilang epektibong isagawa ang mga utos. Naniniwala si Vicker na sa kanyang pagsasanay, makatutulong sila. Ngumiti si Vicker at ipinahayag ang kanyang hangarin na magtiwala sa mga triplets habang tinatawag silang kanyang mga nakatatandang kapatid. Pagkatanggap kay Vicker, nagpakita ang mga triplets ng Baskerville ng mga palatandaan ng kasiyahan at kasiyahan. Ang tatlong bulaklak ni Morg, na siyang nagmasid sa palitan na ito, ipinahayag ang kanilang pagkamuhi sa malapit na ugnayan ng mga triplets ng Baskerville, itinuturing silang mga ignorante na umaasa lamang sa isa't isa. Hindi naapektuhan ng mga pang-uuyam, ipinagtanggol ng mga triplets ng Baskerville ang kanilang sarili, habang ipinapakita ang kanilang mga gitnang daliri, at pinatutunayan na sila ang tunay na mga mangmang. Puno ng galit ang tatlong bulaklak ni Morg at nangako silang disiplinahin ang mga triplets ng Baskerville sa kanilang kapalpakan. Nag-iba ang iniisip ni Vicker habang naalala niya ang kanyang nakaraang kaalaman. Bago ang kanyang pagbabalik sa nakaraan, kilala niya ang mga triplets ng Morg bilang mga makapangyarihang mga mago na may katangiang tubig, lupa, at kalikasan. Ang kanilang kombinasyon ng mga highly compatible na mahika ay pinalakas ng malaki ang epekto ng kanilang mga spells na kumikilala sa kanila bilang ang tatlong bulaklak ng Morgs. Sa pagkakasama ng mahika ng tatlong bulaklak ni Morg, lumitaw ang isang kolosong puno na gawa sa lupa at mga halaman, bumubuo ng matibay na barikada. Si Hysis, nakaposisyon sa tuktok ng pader, biglang tumawa, nilalay ang mga kambal na Baskerville sa kanyang mga panunuya. Si Middleseas at Lowseas ay lumingon sa kanilang mga kalaban, nagtatanong kung magagapi ba nila ang hadlang. Hindi naapektuhan, naghanda si Highborough ng kanyang taybak, itinatanggi ang halamang barikada bilang walang kabuluhan. Dahan-daang ipinakita ni Highborough ang unang teknikang Baskerville, nang walang kahirap-hirap na pinuputol ang malalaking puno. Pinapurihan ni Staffordshire ang kanyang perpektong pagpapatupad ng unang teknik. Gayunpaman, bago lubusang makabawi si Highborough, nadama niya ang paparating na atake. Nakayanan niyang harangan ang bugso ng mga sanga mula sa mga puno gamit ang kanyang taybak, bagaman itinulak siya palayo ng lakas nito. Tumawag sina Middleborough at Lowborough ng pangamba habang kanilang nasaksihan ang kalagayan ni Highborough. Isang nakayayamot na ekspresyon ang suot ni Lowseas, niloloko ang mga kambal na Baskerville at ipinapahayag na hindi nila kayang abutin ang mga ito ng kanilang mga taybak. Sinagot ng mga kambal na Baskerville ng matinding galit, na ang kanilang mga ekspresyon ay tulad ng mga asong handa ng mangaso sa kanilang biktima. Lumingon si Staffordshire kay Vicker at itinanong kung natutuwa ba siya sa sitwasyon. Nalilito, itinanong ni Vicker kung saan tumutukoy si Staffordshire. Ipinaliwanag ni Staffordshire ang patuloy na sagupaan sa pagitan ng mahika at pamamahala ng espada, na nagbibigay diin sa matagal ng pagtatalo kung alin ang mas malakas. Ang mahika ay gumagamit ng paligid na mana upang mapalakas at muling magparami ng elemental na kapangyarihan, habang ang pamamahala ng espada ay nagpapadala ng enerhiya at mana ng gumagamit para sa puwersang mabagsik at matibay. Natutuwa si Staffordshire sa pagmamasid sa potensyal at talento ng mga klan ng mga manggagamit at mga mandirigma na siyang huhubog sa hinaharap. Kinilala ni Vicker ang kanyang pakikilahok na nagsasabing kung titingnan mula sa perspektibang iyon, siya nga ay bahagi na nila. Nagkomento si Staffordshire na si Vicker ay lampas na sa iba sa kanyang edad. Si Vicker, hindi interesado sa patuloy na labanan, ipinahayag ang kanyang pagkainis at nagnanais na mamatay silang lahat. Pakiramdam niya na ito ay sayang lamang ng oras, dahil may mahalagang gawain siya na dapat asikasuhin, kamakailan lamang na nakahanap ng isang supervisor na may malaking trabaho. Bigla,
may dumating sa eksena, nagbabalangkas ng apoy na salamangka at galit na nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa sa harap ng kanilang teritoryo. Bumawi si Hyboro at umatake kay Hysis, na naniniwala na siya ang may higit na kalamangan. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang sitwasyon habang napansin nila ang isang malaking apoy na papalapit sa kanila. Nang laglag sila at nagulat sa di inaasahang pangyayari. Isang malaking pagsabog ng apoy ang sumakop sa lugar, nagdulot ng tensyon kay Staffordshire ngunit nagpapakita ng ngiti kay Vicker, na nagtataka kung lahat sila ay nawala na. Sa pagkaasar ni Vicker, napagtanto niya na ang mga kambal na Baskerville ay nakaligtas sa atake. Tiningnan niya sila ng may pagkadismaya, pumapalag ang bibig at nagbigay ng disapproving na tunog. Si Hyboro, nasa kalagayan ng pagkabigla, nagtatanong sa biglang pagdating ng salamangkang apoy. Sumigaw si Middleborough sa mga katauhan sa likod ng usok na pader, ipinapahayag ang pagkabigo sa malapit ng kamatayan na kanilang naranasan. Sa likod ng unti-unting pagkalipas ng usok, ang tatlong bulaklak ng clan ng Morg ay umiiyak. Si Middleseas, nalulan pa rin ng takot mula sa malapit na kamatayan, ipinahayag ang kanyang kaluwagan sa pagkaligtas. Sumang-ayon si Hysis, kinikilala na kung hindi pa siya umiwas sa atake ng kaunti lamang ng mas huli, baka hindi siya magkakaroon ng ganitong kapalaran. Si Losis, takot at naghahanap ng ginhawa, ipinahayag ang kanyang takot sa kanyang mga mas nakakatandang kapatid. Ang taong responsable sa makapangyarihang salamangkang apoy ay nagtatanong sa sitwasyon at nagtanong kung ano ang nangyayari dito. Tumingin si Vicker sa taong nagpakawala ng atake. Siya ay si Camus Morg, nakatayo sa tuktok ng pader ng kastilyo na may mga apoy pa rin sa kanyang mga kamay. Tumingin si Camus pababa at ipinaalam na hindi niya kayang patawarin ang sinumang nagdudulot ng gulo sa kanyang pinamamahalaang teritoryo. Habang naglandas siya sa harap ng tatlong bulaklak ng Morg, sinikap ni Middleseas na ipaliwanag na ang kanilang layunin ay upang pigilan ang invaders, samantalang idinagdag ni Losis na ang nagsimula ng laban ay ang ibang partido. Itinutok ni Camus ang malamig na titig sa kanila at itinanong ang kanilang di formal na paraan ng pakikipag-usap sa kanya bilang Camus, na binibigyang diin ang kanyang posisyon bilang Bise-Pangulo ng Pampalakasan. Hindi napigilan ni Middleseas na hindi mapigil ang mapanginginig sa takot, pinabulaanan ang anumang kawalan ng respeto at agad na itinama ang sarili, pinaangkin si Camus gamit ang tamang tawag sa paggalang. Itinuro ni Camus ang mga tuktok ng mga puno kung saan nakabitin ang mga patay na kalansay, nagbabala sa kanila na maging maingat kung nais nilang maiwasan ang matulad doon. Naglabas si Middleseas ng takot na sigaw at humingi ng paumanhin sa kanilang mga aksyon. Napansin ni Camus si Vicker, at ang kanyang mga mata ay lumingon sa pagkagulat. Lumapit siya sa kanya at ipinahayag na matagal na silang hindi nagkita, naalala na 7 taon na ang nakalilipas. Ngumiti si Vicker at sumang-ayon na matagal na nga ito, at binati siya bilang Camus Morg. Nagtaka si Vicker kung ang mas may kasanayan na anyo ni Camus ang dahilan ng mas mataas na kaakit-akit niya. Iniisip niya ang kagandahan ni Camus Morg, na nakapukaw ng puso ng maraming lalaki sa mataas na lipunan. Sa kanyang nakaraang buhay, may mga iskandalo at tsismis na bumabalot sa kanya, dahil kahit mga may asawa ay nahuhumaling sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na nakakabigla na walang gayong tsismis sa kasalukuyang buhay. Gayunpaman, itinakwil niya ang mga ganitong iniisip. Direktang hiningi ni Vicker kay Camus na buksan ang pinto, na sinasabing ang mga salita ay hindi magiging epektibo sa mga kambal. Nagulat si Camus sa kanyang mga matatalim na salita. Galit na tiningnan niya si Vicker at nagtanong kung iyon na ba ang lahat ng sasabihin niya matapos ang napakahabang panahon. Tiningnan ni Vicker si Camus ng may pagkakuryoso at nagtanong kung ano ang dapat niyang sabihin sa halip. Nag-init sa galit ni Camus, at sumigaw siya sa inis. Namataan ni Staffordshire ang pagtaas ng galit ni Camus at nag-isip kung ang susunod na laban ay magiging sa pagitan ng mga bituin ng dalawang clan. Itinuro ni Camus ang kanyang daliri kay Vicker, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at luha, at ipinahayag na siya ay may 0 points. Inakusahan niya si Vicker ng hindi marangal na pag-uugali sa kanyang hinaharap na asawa, na nagbibigay sa kanya ng isang pwesto ng 0 sa 100. Ang tatlong bulaklak ng Morg, ang triplets ng Baskerville, si Vicker, at si Staffordshire ay lahat ay tumingin kay Camus Morg na may pagdududa. Ibinaling ni Camus ang kanyang tingin sa gilid, ang kanyang mukha ay namumula at nagmumura sa sarili. Iniwan ang lahat ng naroroon na may parehong tanong sa kanilang isipan, kaninong asawa? Si Vicker at Camus ay magkasama nakasakay kanilang mga kabayo, patungo sa kuta. Nagpuna si Camus na tila kaunti lamang ang kaalaman ng clan ng Baskerville tungkol sa mga barbaro. Buong kumpiyansa namang sumagot si Vicker na mabuti ang kanilang kaalaman tungkol sa mga barbaro at madalas silang makipaglaban sa kanila.
Sinabi niya na mas marami silang alam tungkol sa mga barbaro kaysa kay Morgs. Tinanong ni Cames kung bakit niya pinadala ang mga gago, na tumutukoy sa Baskerville triplets, na sa kanyang tingin ay mga batang hanggal at mangmang na mga aso. Ipinaliwanag ni Vicker na ayon sa kanilang napagkasundoan na ang pangunahing puwersa ay ilalagay sa kabilang panig ng bundok, na naayon na rin sa kasunduan sa clan ng Morg. Itinanong niya kung bakit nagtatanong si Cames gayong alam na niya ang kasunduan. Ngumiti si Cames at sinabing sa palagay niya ay baka hindi gaanong kompleto ang kaalaman ni Vicker tungkol sa mga barbaro. Tumugon si Vicker, sinasabi na bilang taong nangunguna sa delegasyon, siya ay may malawak na kaalaman sa naturang bagay. Sinabi ni Cames na kahit na isa siyang taong maaaring ibasura ng clan, tila may tiwala naman ang clan sa kanya. Nag-shift ang usapan kung aling tribo ng mga barbaro ang pinakamatinik. Tumitig si Vicker kay Cames at naisip na palagi na lamang itong nagtatanong. Binanggit niya ang tribo ng mandirigma na tinatawag na Balek at ang tribo ng Salamangkero na kilala bilang Rokuko. Binigyang diin niya ang kahusayan ng mga Balek sa paggamit ng pana, na mas magaling pa kaysa sa mga taga-imperyo. Binanggit din niya na hindi gaanong kilala ang impormasyong ito. Kinilala ni Cames ang kaalaman ni Vicker tungkol sa ekolohiya ng mga tribong barbaro at binigyan siya ng 8 puntos mula sa 100 sa kanyang sariling scoring system. Nalilito, itinanong ni Vicker kung ano ang layunin ng pagbibigay ng puntos. Simpleng sinabi ni Cames na iyon ay dahil sa mabuti niyang sagot. Tumingin si Vicker sa kanya na may bahid ng pagkakatiwalaan. Nagpatuloy si Cames sa kanyang pagsusuri kay Vicker. Ipinahayag ang kanyang hindi pagkagusto sa mga lalaking matalino at sinabing mas nakaka-interes sa kanya ang mga lalaking medyo hanggal. Una, binigyang pansin ni Cames ang pagmumotor ni Vicker, na sinasabing hindi angkop ang pagpili niya ng malaking kabayo para sa kanyang maikling pangangatawan. Ipinagpalagay niya ito bilang isang kapintasan at nagdesisyon na bawasan ang 6 na puntos. Patuloy sa kanyang pagsusuri, pumunta siya sa moda at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa hindi gaanong magandang mga pagpili ng kasuotan ni Vicker, na nagresulta sa 4 na puntos lamang sa kategoryang ito. Nang mapansin niya na hindi pinapansin siya ni Vicker, binigyan niya ng 1 puntos lamang sa kanyang mga kilos. Ngumiti si Cames at binigyan ng 79 na puntos ang kanyang mukha. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan sa kontrol ng kanyang mga ekspresyon sa mukha, bawas 1 puntos ang kanyang nakuha. Nalulungkot, sinabi ni Vicker kay Cames na itigil na ang walang kabuluhang pagsusuri. Itinanong ni Cames kung bakit ito walang kabuluhan. Sinasabi na kailangan niyang maging matigas sa kanyang hinaharap na asawa. Nalito si Vicker, nagtatanong kung bakit siya ang itinuturing na kinabukasan niya. Binigyang alala siya ni Cames tungkol sa isang pagsusulit na kanyang pinalagpas noon, na isinagawa ng kanyang tiyuhin. Naunawaan ni Vicker na siya ay tumutukoy sa isang insidente na nangyari 7 taon na ang nakalilipas, kung saan siya ay nakipagduel sa tiyuhin ni Cames upang subukan kung siya ang nararapat na maging asawa nito. Nagalit si Cames, ipinahayag ang kanyang di pagkasya sa desisyon ng kanyang tiyuhin at kung paano nito hadlangan ang kanyang landas tungo sa kasal. Kahit na may pagkadismaya, kinikilala niya ang pangako na naganap at nagpasya siyang tuparin ito, bagaman may puot siya sa sitwasyon. Samantalang naglalabas ng sama ng loob si Cames, obserbahan ni Vicker ang kanyang galing bilang isang mahusay na tagapagmana ng apoy. Nang magambala siya, ipinahayag ni Vicker na nakalimutan niya ang tungkol sa nangyari sa araw na iyon at gagawin niya ito na parang hindi ito nangyari. Namula ang mukha ni Cames pagkarinig nito, at binato niya ng jacket si Vicker. Bulalas niya na hindi niya basta-basta mababaliktad ang nangyari at tinawag siyang unggoy. Tinukoy niya ang kanyang sarili bilang isang henyo at ipinagmalaki na kapag may nasaksihan siya, hindi niya ito nakakalimutan. Tiningnan ni Vicker ang jacket na ibinato ni Cames sa kanya at napagtanto na iyon ang parehong jacket na ibinigay niya sa kanya noong kanilang tunggalian 7 taon na ang nakakaraan nang masunog ang kanyang damit. Si Cames, na may pulang mukha, ay tinanggihan ang mga salita ni Vicker bilang walang kaparakan. Sinuri ni Vicker ang jacket at inisip kung ibinalik niya ito nang hindi man lang nilaban. Nang makarating sila sa labas ng kuta, ipinaalam ni Cames kay Vicker na tinambangan ng mga barbaro ang minahan ng Ruby, alinman sa pagnanakaw sa mga katutubong alipin o sa mga pananim. Ipinaliwanag niya na kumuha sila ng mga alipin upang ibenta ito sa ibang lugar. Itinuro niya ang isang pader na itinayo ng parehong lupa at bakal sa loob ng 1 buwan. Humanga, kinilala ni Vicker ang husay ng mga morgue mages, at binanggit na aabutin ng ilang daang regular na tao sa loob ng 1 taon upang makamit ang parehong resulta. Ipinagmamalaki ni Cames ang kanyang obserbasyon.
Napansin ni Vicker ang ilang malalaking butas sa dingding at tinanong kung ang mga ito ay sanhi ng mga arrow na pinaputok ng mga balek. Kinumpirma ni Kames na ang mga arrow ay nagdadala ng malakas na aura at nagdulot ng maraming casualty sa panahon ng pagbabantay sa gabi. Binanggit niya na ang mga arrow ay may kakayahang tumagos sa 2 hanggang 3 metrong kapal na pader na nagpapakita ng walang kapares na talento ng mga balek. Inihayag niya na ang kanyang tiyuhin ay nagdusa ng matinding pinsala sa dibdib mula sa mga palason na tumagos sa kanyang magic shield, ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas siya, kahit na nagkaroon ng lamet ang kanyang pride. Naalala ni Vicker na ang patriarch ng kanyang angkan ay may katulad na karanasan at nasugatan ang tulay ng kanyang ilong. Nagtanong si Vicker tungkol sa mahuhusay na individual sa mga barbaro, kung saan tumugon si Kames na naniniwala siyang ito ay isang babae. Dahil sa mga kulay itim na ipininta sa kanilang mga mukha, naging mahirap na makilala ang kanilang mga pisikal na katangian. Lumingon sina Vicker at Kames nang lumapit sa kanila ang isang salamangkero, tinutugunan si Kames bilang vice head ng kuta. Iniulat ng salamangkero na ang isang miyembro ng Rika ng mga barbaro ay nahuli at hinimok silang pumunta kaagad. Nagtataka at nag-aalala, sinundan ni Kames at Vicker ang salamangkero sa isang tolda kung saan nakakulong ang bihag na barbaro. Inobserbahan ni Vicker ang barbarian at kinilala siya bilang miyembro ng tribo ng mangkukulam ng Rokuko. Inusisa ni Kames kung may nakuhang impormasyon mula sa kanya. Ipinaalam sa kanila ng salamangkero na ang barbarian ay nanatiling hindi nakikipagtulungan at lumalaban sa psychic magic dahil sa kanyang malakas na pangkukulam, kaya imposibleng basahin ang kanyang isip. Pagkatapos ay tinanong ni Kames ang barbarian tungkol sa kamakailang pananambang sa kuta ng Morg clan at tinanong siya kung naaalala niya kung ilang tao ang kanilang inagaw. Nang nanatiling tahimik ang barbarian, idinagdag pa niya na sa mga biktima, mayroong isang anak na babae ng mga Morg. Ang pangalan niya ay Rose, at siya ang ika-6 na pinsan ni Kames. Tinanong niya ang barbarian kung ano ang ginawa nila sa kanya. Nakangiting tumugon ang barbarian at nagsalita ng isang bagay sa kanyang katutubong wikang barbaro. Lumingon si Kames sa salamangkero at humiling ng pagsasalin, nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng barbarong nagrebelde. Iniulat ng salamangkero na nang sumalakay ang mga barbaro, ang lahat sa kuta ay maaaring namatay o kinuha. Tinanong ni Kames kung mayroong sino mang naruroon na maaaring magsalin ng sinasabi ng barbaro, na sinagot ng salamangkero na, sa sandaling iyon, walang pwedeng magsalin. Biglang nagsalita si Vicker, na nagsasabi na alam niya ng kaunti ang wikang Rokuko. Nagpahayag ng pagtataka si Kames, nagtatanong kung ano ang hindi alam ni Vicker kung paano gawin. Nilinaw ni Vicker na hindi siya fluent at basic understanding lang sa bokabularyo ang kanyang natutunan. Hiniling ni Kames kay Vicker na tanungin ang barbarian tungkol sa kinaroroonan ng kanyang dinukot na ika-6 na pinsan, na naglalarawan sa kanya bilang isang 12 taong gulang na batang babae na may pulang mata, pulang buhok, at puting balat. Tinanong ni Vicker ang barbarian sa barbarian na wika, at ang barbarian ay tumugon ng masamang ngiti at binigyan siya ng maikling tugon. Ipinikit ni Vicker ang kanyang mga mata at ipinasa kay Kames ang malungkot na balita, patay na ang kanyang pinsan. Napuno ng galit ang mukha ni Kames nang marinig ito. Ipinahayag niya na dahil ang senador ng audience hall ay kasalukuyang ginagamot at ang senador ng templo ay umalis sa isang inspection. Ang desisyon ay gagawin niya. Si Kames Morg, isang miyembro ng Middle House at ang vice head of the fortress. Ipinahayag niya ang hatol, agarang pagpapatupad. Isang spike ang tumusok sa katawan ng barbaro, at hindi nagtagal ay tinupok siya ng apoy. Habang nasusunog ang barbaro, may binibigkas siya, ngunit ibinasura ni Kames ang kanyang mga salita. Sinabi na pagkatapos ng digmaan, ang wikang kanyang sinasalita ay gagamitin lamang sa impyerno. Ang kasamahan ng barbaro ay natakot habang pinapanood ang kanyang maapoy na pagkamatay. Si Kames, na puno pa rin ng galit, ay tumalikod at hinimok si Vicker na sundan siya. Si Vicker ay tahimik pinagmamasdan ang papaalis niyang figura. Paglabas ni Vicker sa tent, sinalubong siya nang makitang umiiyak si Kames. Naglakad siya patungo sa kanya, na kinikilala na sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, siya ay 15 pa lamang taong gulang. Tinanong siya ni Vicker tungkol sa kanyang malapit na relasyon sa kanyang pinsan, at kinumpirma ni Kames na talagang sobrang close sila. Inilarawan niya ang kanyang pinsan bilang isang purong bata na hindi kasya sa malamig na pusong Morg clan. Sinubukan siya ni Vicker na aliwin, sinabi na naniniwala siya na ang kanyang pinsan ay umalis sa mundong ito ng komportable. Gayunpaman, tiningnan siya ni Kames at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa, na nagsasabi na siya ay isang henyo at naintindihan ng kaunti ang sinabi. She asked him to tell her honestly kung ano totoo ang narinig niya.
Nakaramdam ng tensyon si Vicar at iniisip kung naintindihan niya ba ng tama ang mga salita ng barbaro. Ang sabi ng barbarian kanina ay, kinain namin siya. Muling bumuhos ang luha sa mga mata ni Camus, at napaluhod siya, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang nakababatang pinsan. Nasaksihan ni Vicar ang kanyang paghihirap at una niyang iniabot ang kanyang kamay upang aliwin siya. Gayunpaman, nag-alinlangan siya at binawi ang kamay niya. Napuno ng hangin ang iyak ni Camus, naiwan si Vicar nakatayo doon, pinag-iisipan ang sitwasyon. At dito nagtatapos ang ika-16 na parte. Like, share and subscribe para updated kayo sa part 17 ng ating video.